Ang pag-uusapan natin ngayon mga kaparmers, sino ba talaga ang may kasalanan? Kung ang kapitbahay mo o yung kapwa nating kaparmers ay mayroong alagang kambing tapos nakapastol lang, once na pumasok sa inyong mga tanim at kinain ang ating mga tanim at naglagay tayo ng poison or fertilizer na once nakain ng kanilang kambing at namatay, kanino bang kasalanan? Yan po yung ating pag-uusapan dahil mayroon tayong nakita na nag-viral sa Facebook. Pagkatapos niyang maglagay ng urea sa kanyang mga tanim na garbage ay siyang kinamatay ng maraming kambing. Para sa akin mga kaparmers, ito muna yung aking opinion. Kasi mayroon din ako mga tanim na saging, madre de agua at mga nyug na siyang kinakain ng mga kambing ng aking kapitbahay na may lupa or may alaga silang mga kambing. Ang kaso, hindi nila tinatalian ng kanilang kambing kahit alam nilang nakakapurwisyo na ang kanilang alaga. Ako naman kaparmers, instead na magalit ako, gumawa ako ng paraan. Ang ginawa kong paraan, ito ay napaka-effective. Kasama na rin ito sa pag-share ko sa inyo. Ang gagawin lang natin para hindi kainin ang ating mga tanim, katulad ng ating tanim na nyog, ating tanim na saging at madre de agua at kung ano man na tanim, kumuha lang kayo ng dumi ng kalabaw o carabao manure, yung bago. Lagay nyo sa bucket at lagyan nyo ng tubig at haluin nyo na parang putik. Yung mixture niya, yung sakto lang nadidikit sa dahon. Lagyan nyo sa ilalim para once na umulan, hindi siya mawawash out. Ang pinaka-importante dyan mga kaparmers, magkaroon siya ng amoy ng ating carabao manure. Ayun, binahagi ko lang sa inyo kasi yung aking mga tanim ngayon malalaki na, hindi na kayang abutin ng kambing. Yan po yung aking paraan. Instead na ako ho ay maglagay ng lason para walang gulo, walang away, gumawa ho ako ng paraan. Ngayon kaparmers, balik tayo doon sa nag-post na nag-viral na kasalanan daw ng may-ari ng kambing. Meron naman nagko-comment, kasalanan daw ng nagtanim kasi naglagay siya ng fertilizer at hindi nagpaalam sa may-ari ng kambing. So, basahin natin yung kanilang mga comment at mga argumento. Ito yung post ni Gracel Bermudez. Sabi niya, sino ang may kasalanan sa pagkamatay ng kambing? Yung naglagay ng fertilizer sa kanyang tanim o yung may-ari ng kambing? Ito naman si Ma'am Kaykay nag-share kasi nga napakaraming nakaka-relate sa ganitong problema. Actually, napakarami na ang nag-share ng post na ito. Kaso, dalawa lang yung ating papakita para hindi humaba yung ating kwentuhan. Pwede nyong i-post ang ating video para makita nyo ang kanyang sinabi sa kanyang post. At sinundan naman ito ng napakaraming comment ng mga netizen. Merong kumakampi sa naglagay ng fertilizer sa kanyang tanim at meron din kumakampi sa may-ari ng kambing. Pero meron din nagsasabi na silang dalawa ay mali. Para sa inyo mga kaparmers, sino ba talaga ang mayroong mali? Kung ako ang inyong tatanungin, ang sagot ko, yung tanim ho ay hindi po yan umaalis. Siguro, may pagkukulang yung may-ari ng tanim kasi hindi siya nagsabi doon sa may-ari ng kambing na maglalagay siya ng fertilizer. At nakita nyo naman na ang nilagay niyang fertilizer ay urea doon pa sa tuktok ng cabbage. Ibig sabihin, ang purpose niya ay patayin ang kambing na umuubo sa kanyang mga pananim. Pero sa totoo lang mga kaparmers, mayroon talaga tayong mga kapwa kaparmers na nag-aalaga ng kambing na matitigas ang ulo. Kahit alam na nilang nakakaprowisyo, umuubos na mga pananim sa ibang mga ating kapwa kaparmers, nakakadisturbo na yung kanilang mga kambing, ay patay malisya at sila pa yung matapang pag sinasabihan. Ito na lang yung aking masasabi sa mayroong mga alagang kambing. Kung mayroon kayong alagang kambing at hindi po yan nakakulong at pastol yung pagpapakain nyo, isipin nyo naman yung mga kapitbahay nyo na lupa, mayroon silang mga tanim. Yung mga tanim nila ay yung pagod na ginagawa nila at yung ini-invest nila, yung ginagastos nila sa pagtatanim. Ito na lang yung aking panawagan sa may mga alagang kambing.
intindihin po natin yung gastos, pagod na ina-apply sa bawat pagtatanim. Katulad din tayo sa kanila. Gustong kumita at gustong makaahon sa buhay. At ang pinaka-importante sa lahat, kung mayroon tayong mga kapitbahay na lupa, mayroong mga tanim, kailangan tayong magrespetuhan. Kaya para sa ating mga kapwa ka-farmers, kung mayroon kayong mga alagang kambing, alagang kalabaw, kung nakakaperwisyo man, kailangan po natin umintindi at maging responsable tayo sa ating mga alaga. Ayun lang po. Magandang araw and God bless.